Si Sara Duterte Carpio ay ang anak ng sikat at kilalang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Elizabeth Zimmerman. Kwento naman ng ina ni Inday Sara na sadyang bata pa lamang siya ay napakatapang na raw umano nito at walang kinakatakutan kahit maging lalaki pa ito. Kaya naman tulad ng kanyang ama, marami ang humahanga sa kanyang husay at dedikasyon para sa kanyang mga nasasakupan. Sa kabila ng mga balita at impormasyong kumakalat sa bansa tungkol kay Mayor Inday Sara, marahil maaaring meron ka pang hindi alam tungkol sa kanya. Kaya naman sa bidyong ito, ating alamin ang 8 mga bagay na maaaring hindi mo pa alam tungkol kay Mayor Inday Sara. Number 1. Pangarap maging pediatrician. Sinabi niya na una niyang pinangarap na maging isang pediatrician sa halip na pumasok sa politika. Nagtapos naman siya sa kursong Bachelor's Degree in Respiratory Therapy sa San Pedro College noong 1999 at kalaunan ay kumuha ng kursong Law sa San Sebastian College at nakagraduate noong taong 2005. Makalipas ang isang taon, si Mayor Inday Sara ay pumasa sa Philippine Bar Examination at naging isang ganap na abogada. Number 2. Isang Sharonian. Si Mayor Inday Sara ay may malaking paghanga sa artista at singer na si Sharon Cuneta. Sa ibang salita, siya ay isang Sharonian o ang tawag sa mga taong umiidolo at humahanga kay Sharon Cuneta. Nagsimula ang paghanga niya dito noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Ayon naman sa kwento ni Mayor Inday Sara, ang unang cassette tape nito ay album ni Megastar at noong 1998 nakiusap ito sa kanyang ama na kung maaari nitong makita si Sharon na kasalukuyang nasa Davao noon dahil meron itong concert. Pinagbigyan naman ito ni Sharon Cuneta na nooy 22 years old pa lamang. At doon na nga nagsimula ang kwento ng pagkakaibigan nilang dalawa. Noong 2018, muling nagkaroon ng concert si Sharon Cuneta sa Davao para sa kanyang 40th anniversary sa showbiz. Bagamat magkaiba ng partidong politikal sina Sharon Cuneta at Mayor Inday Sara at madalas magkabanggaan ang kanilang mga pamilya, naging mainit pa rin ang pagtanggap ni Mayor Inday Sara para sa kanyang idolo na pinaghandaan pa niya ng isang magarbong dinner sa isang hotel sa Davao City. Number 3. Pinakaunang babaeng mayor ng Davao City. Si Mayor Inday Sara ang kauna-unahang babaeng mayor at pinakabatang mayor na nahalal sa lungsod ng Davao sa edad na 32. Ito ay matapos ng palitan niya sa pwesto ang kanyang ama na kalaunan ay nahalal bilang pagkapangulo noong 2016 elections. Naging vice mayor si Inday Sara ng lungsod ng Davao taong 2007 hanggang 2010 kung saan ang kasalukuyang mayor noon ay si Mayor Rodrigo Duterte. Noong 2016 elections, nanalo si Sara sa kalaban niyang si Housekeeper Prospero Nograles kung saan may lamang itong higit kumulang 200,000 boto. Number 4. Army Reservist. Kinumpirma ng Commission on Appointment ang ranggo ni Mayor Inday Sara bilang isang colonel noong March 11, 2020. Ang pagiging Army Reservist ay may tungkuling maging backup o reserba ng Philippine Army kung sakaling kakailanganin nila ang mga puwersa nito. Number 5. Ayaw niyang patakbuhin bilang Pangulo ang ama. Marami ang nadismaya at nalungkot noon nang ipahayag ng dating Mayor Rodrigo Duterte na wala raw siyang balak tumakbo bilang pagkapresidente sa 2016 elections. Ayaw umano ng kanyang pamilya na tumakbo siya bilang pagkapresidente, lalong-lalo na ang anak nito na si Inday Sara. Kaya naman naging maugong ang panawagan ng mga Duterte diehard supporters o DDS kay Inday Sara na payagan at tulungan ng kanyang ama na tumakbo sa pagkapangulo upang makapagsilbi ito sa buong bansa. Kalaunan ay nakumbinsi din si Inday Sara na humaligi sa kanyang ama sa pagtakbo bilang alkalde ng Davao City upang makatakbo ang kanyang ama sa pinakamataas na posisyon sa politika. At eto na nga ang pagiging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Maraming salamat po. And may God bless our country, the Philippines. Number 6. Nagpakalbo si Mayor Inday Sara. Nagpakalbo si Inday Sara para lamang makumbinsi ang kanyang ama na si Rodrigo Roa Duterte na tumakbo sa pagkapresidente noong 2016 Philippine Presidential Elections sa kabila ng mga pagkukulang na mayroon ito para makatakbo bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas.
Noong walang pondo si Duterte para gastusin sa kanyang mga campaign materials at TV advertisements at wala rin itong makinarya upang hikayatin ng mga tao na iboto siya. Ngunit ang kaisa-isa nitong ipaglaban ay ang kanyang mga plataforma at pangako sa lahat ng sambayan ng Pilipino. Dahil sa labis na kagustuhan ni Inday Sara na patakbuhin ang kanyang ama sa posisyon ng pagkapresidente, ay nagpakalbo nga ito at upang mapatunayan na kayang ipanalo ng kanyang ama ang pagkapangulo. Number 7. Suportado ang ABS-CBN. Sa isang interview, nagpahayag ang mayora ng pagsuporta para sa franchise renewal ng network. Taliwas naman ito sa kanyang kapatid na si Paulo Duterte na isa sa 70 mambabatas na bumoto para may basura ang hiling na prangkisa ng network. Suportado raw ng buong Davao City ang ABS-CBN sa pagpaparenew ng kanilang prangkisa. Dagdag pa ni Mayor Inday Sara na malaki-laki rin daw ang naitulong ng ABS-CBN sa lalawigan ng Davao at ng sa buong bansa. Samantala, ilang araw matapos ipasara ang ABS-CBN dahil sa cease and desist order mula sa NTC, binanatan nito ang ABS-CBN dahil sa naging artikulo nito tungkol sa pag-uwi ng kanyang ama sa Davao City matapos ang lagpas 2 buwan na pamamalagi nito sa Malacanang. Ipinagtanggol ni Mayor Sara ang naging pagbiyahe ng kanyang ama na tilay nananadya raw umano ang ABS-CBN sa pagiging bias nito sa pagbabalita. Hindi rin nagpahuli si Mayor Inday Sara sa pagsabi sa ABS-CBN na marami na silang kalaban at sana wag na raw nilang dagdagan pa. Number 8. Asawa ni Mayor Inday Sara. Ikinasal si Inday Sara noong October 27, 2007 sa kapareha nitong abogado na si Meneses Manscarpio na kanyang nakilala nang ito ay nag-aaral pa sa San Beda University. Mayroon silang 3 anak. Ang isa sa mga ito ay adopted na si Micaela Maria na mas kilala sa pangalan na Sharky at ang 2 pa nitong lalaking anak na sina Mateo Lucas na binansaga naman sa pangalang Stingray at si Marco Digong na mas kilala sa tawag na Stonefish. Ang asawa nitong si Meneses Carpio ay pamangkin ng dating Ombudsman Conchita Carpio Morales at ni Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Mahigit 14 years namang kasal ang mag-asawa. Talaga namang kahanga-hanga ang ipinapakitang husay, tapang, galing at taktika ng mayor ng Davao na si Sara Duterte. Kaya naman hindi natin maitatanggi na marami talaga ang humahanga sa kanya dahilan upang umani ito ng lagpas sa 30 milyong boto sa 2022 Philippine National Election para sa pagka-vice presidente. Ilang araw na lamang at manunumpa na si Mayor Inday Sara bilang ika-15 vice presidente ng Republika ng Pilipinas at handang tulungan ang susunod na presidente na ipagpatuloy ang mga magagandang nasimulan ng kanyang ama. At kapag nagustuhan niyo naman ang video ito, huwag kalimutang mag-comment, like at subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.